Alright mga ka-good news, makikita natin yung statement sa taas. Ang sabi niya, trans women are women, trans men are men, period. At para sa marami, parang tapos na agad ang usapan. Pero bilang mga Kristiyano, hindi tayo nagtatanong kung ano ba ang popular o ano ang uso. Ang tanong natin, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos regarding this matter? Tara, pag-usapan natin yan. Una, ang Diyos ang nagtatakda ng ating true identity. Mga ka-good news, totoo na may mga taong nakakaranas ng matinding struggle tungkol sa kanilang identity. At bilang mga Kristiyano, hindi natin minamaliit ang kanilang pinagdadaanan. Pero ang tanong ay hindi lang kung ano ang nararamdaman ko, kundi ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa akin. Mga ka-good news, ayon sa Bible, particularly sa Genesis chapter 1 verse 27, ang sabi, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Pansinin natin, ang pagiging lalaki at babae ay hindi ipinakita bilang isang bagay na tayo ang nagde-decide. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos mula pa sa simula. Tandaan, ang ating pagkakakilanlan ay nagsimula sa disenyo ng Diyos, hindi sa sarili nating pakiramdam. Pangalawa, feelings are real but they are not the final authority. Mga ka-good news, posibleng maging tapat ang isang tao sa kanyang paniniwala. Posibleng totoo ang kanyang nararamdaman, pero hindi lahat ng nararamdaman ay automatic katotohanan. Sa Proverbs chapter 14 verse 12 ang sabi, may daan na inaakala ng tao na matuwid, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Mga ka-good news, paulit-ulit tayong tinuturuan ng kasulatan na ang ultimate authority ay hindi ang damdamin ng tao, kundi ang salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, hindi natin sinusukat ang katotohanan base sa nararamdaman natin. Sinusukat natin ito base sa ipinahayag ng Diyos. Tandaan, ang sincerity ay mahalaga, pero hindi nito binabago ang katotohanan. Pangatlo, truth and love must go together. Mga ka-good news, dito tayo kinakailangan maging maingat. Kapag hindi ka sang-ayon sa isang paniniwala, madalas ang paratang ay hater ka, wala kang pagmamahal. Pero hindi yan ang halimbawa ni Kristo. Bilang mga Kristiyano, mamahalin natin ang tao, rerespetuhin natin ang tao, ipapanalangin natin ang tao, ipapahayag natin ang ebanghelyo sa tao. Ngunit hindi natin babaguhin ang malinaw na sinabi ng Diyos para lamang maging katanggap-tanggap sa kultura. Sa Ephesians chapter 4 verse 15 ang sabi, sabihin ang katotohanan na may pag-ibig. Hindi grace lang, hindi truth lang. Grace at truth. Ganyan si Jesus. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay nagsasabi ng katotohanan sa paraang may biyaya. So mga ka-good news, hindi natin sinusukat ang katotohanan base sa slogan. Hindi rin natin sinusukat base sa uso ng kultura. Sinusukat natin ito sa salita ng Diyos. At habang naninindigan tayo sa katotohanan, gawin natin ito sa paraan ni Kristo. May biyaya, may habag, may pag-ibig, at syempre, may katotohanan. Dahil ang layunin natin ay hindi manalo ng argumento. Ang layunin natin ay maituro ang mga tao kay Kristo. Tandaan, ang tunay na kalayaan ay hindi ang maging kung ano ang gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay matagpuan kung sino tayo ayon sa disenyo ng Diyos. What are your thoughts? Type mo sa comment section. Pag-usapan natin.